Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. At para dun sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg marketing business. Kaya kung nandyan ka na rin lang, panoorin mong buo ang video para buo rin ang kaalaman at idea ang makukuha mo. At syempre yung mga ads, kagaya ng lagi kong pinapakiusap, sana huwag na mag-skip, lalo na kung short ad lang naman ito. Doon sa latest video na ginawa ko, sana napanood ninyo, no? Pero yung mga hindi pa nakakapanood, sana mapanood na ninyo ngayon bago nyo panoorin ito para mapagdugtong nyo yung sasabihin ko dito ngayon sa video ito. At doon sa latest video, na-compute natin yung 90% na egg production ng 1,000 heads layer at saka kung magkano ba yung possible na kita, no, after ng na mabawas lahat, no. Yun ay revenue lang ng itlog yun, ha. Wala ka pang makikitang ROI doon. Kukumpitin naman natin ngayon yung possible na kita ng 70% egg production sa parehong price ng feeds at average selling price ng itlog. May kita pa ba? 'Di ba? At saka kukumpitin din natin yung 70% egg production doon sa bumaba ang selling price ng itlog na the same pa rin yung price ng feeds. Kasi possible yan na mangyayari sa mga susunod na araw, di ba? Kasi, di ba, may possibility na bababa ang presyo ng itlog at saka yung presyo ng feeds ay naka-steady lang or baka tataas pa. So, titingnan natin yung dalawang yan, no? So, yung una muna, yung 70% na the same price, yung kagaya ng kahapon, at saka yung average selling price. So, yung 1,000 heads layer, iitlog na lang yan ng 700 eggs kung 70% ang egg production. Yung 700 eggs sa per tray, 23.33 trays na lang. And then, times 250 na average selling price equals 5,832.50. Times 30 days equals 174,975. So, kung babawasin natin yung 98,010 na kinain nila, syempre pareho ang kakainin ng mga layer na may mababang egg production at mataas ang egg production. Kasi yung feed consumption nila daily ay yun ang requirement nila dapat, no? Daily requirement nila. So, ibibigay mo yun. Kaso nga, mababa na ang production. So, 98,010 ang babawasin doon sa 174,975 equals, ilan na lang? Magkano na lang? 74,965 na lang. Babawasin pa natin yung 13,000 na yung labor, medicine, yung miscellaneous, yung tubig at saka yung electricity ay 63,965 na lang. So yun yung magiging income ng 1,000 heads layer na may 70% production ngayong burn months na mataas ang selling price ng egg at mababa ang price ng feeds. Ginagawa ko ito, no, para makita ninyo na yung mapag-differentiate ninyo yung kita ng mababang egg production, na ganito ang presyo ng feeds, ng selling price ng itlog, mga ganon, no? So, binibigyan ko kayo ng idea para at least alam nyo ang gagawin ninyo kung ganon ang egg production ng layer ninyo. At saka para alam din ninyo kung paano ba mag-compute ng yung sa cost of production, mga ganyan. Kasi naituturo ko dun sa mga video ko, no? At kung paano gagawin ninyo para at least ay mapataas ninyo yung production. So, nakikita ninyo yung difference, di ba? Kung mataas ang production mo, pareho yung presyo ng feeds, pareho yung presyo ng itlog, di ba? 60 plus na lang, 60,000 plus na lang yung 63,965 na lang pag 70% ang production. Tapos, dun sa 90% egg production, 113,000 plus, no? Yun yung kita niya. So, halos nangalahati, di ba? Halos mga lahati yung yung dapat ay kikitain niya. Pero mababa ang production niya, kaya mas mababa kaysa sa kita ng may 90% na production. So, kumusta naman? Limbawa, yung kita ng 70% egg production na mas mababa ang presyo ng itlog kaysa ngayon. Limbawa lang na bare months pa rin, pero
mababa ang presyo ng itlog, pero ang presyo ng feeds ay same pa rin, yung kagaya ng presyo ngayon, no? So, 29 pesos and 70 centavos. So, ibig sabihin, yung 1,000 heads na yon ay kumain pa rin ng 98,010 sa isang buwan. At nangingitlog pa rin yun ng 700 eggs daily, no? So, ibig sabihin, pag per tray ay 23.33 trays pa rin. Kaso, limbawa, nag-average ng selling price na 175 na kagaya nung nakaraan. Halimbawa lang na hindi tumaas ang presyo ng itlog ngayong per months, no? Tapos nakastock dun sa 175 pesos na average na kagaya nung nakaraan, limbawa lang, no? So, i-multiply natin, no, 'di ba? 175 times 23.33 equals magkano? 4,082.75 ang daily gross sales. Pagka ganun ang presyo ng yung average selling price, no? Times 30 days equals 122,482.5. Yun ang magiging gross sales ng isang buwan. Less yung 98,010 na kinain nila equals 24,472.50. Yun na lang ang matitira. At kung babawasin natin ulit yung 13,000 na kagaya ng unang binawas natin dun sa naunang mga production at saka presyo ng feeds, no? Babawasin natin yung labor, medicine, yung miscellaneous at saka yung electricity at water, no? Yung water bill. So, magkano na lang ang magiging income, monthly income ng 1,000 heads layer na 70% ang egg production, may mababang average na selling price ng itlog at nakasteady ang presyo ng feeds na kagaya ngayon. So, babawasin natin ngayon, no? Sa 24,472.50 minus 13,000 equals 11,472.50. Itong 11,472.50, ito na lang yung kita pagka 70% ang egg production, mababa ang average selling price, at steady ang presyo ng feeds. Or kung mas mataas pa ang presyo ng feeds, malamang mas bababa pa ang kita. So, dyan nyo makikita na, no? Kaya, ugaliing mag-compute pagka may pagbabago ang egg production, ang presyo ng feeds, ang selling price ng itlog. Pagka may nabago sa tatlong yan, mag-compute agad. Matatansya nyo kung makikita ninyo kung may kita pa ba o wala. Kaya, pagka 70%, no, lalo na kung napakataas ng presyo ng feeds at napakababa ng presyo ng itlog, malamang mababa rin talaga ang kita. At sana mapanood nyo yung mga video ko na ginawa kung ano ba yung diretsong relationship ng egg production, ng egg price at saka yung feed price. Sana may natutunan kayo dito sa video ito na naman. At salamat sa inyong lahat, sa mga hindi nag-skip, sa mga nag-like, sa mga nag-comment. At syempre, no, pagka nagustuhan nyo yung video at gusto nyo ikalat, i-share, paki-share, and then mag-subscribe, paki-hit na rin ang notification bells para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. So, thank you sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat.